Ang kakayahang pragmatic ay ang kakayahan ng isang tao na gamitin ang wika ng naayon sa konteksto ng usapan. Ibig sabihin, nauunawaan niya hindi lang ang literal na kahulugan ng mga salita, kundi pati ang tunay na intensyon o pahiwatig ng kausap. Mahalaga ito upang maging maayos at epektibo ang pakikipagkomunikasyon sa iba. Ang kakayahang pragmatic ay bahagi ng mas malawak na konsepto ng kakayahang komunikatibo na ipinakilala nina Delhaims 1972 at Canaille at Swain 1980. Ang salitang pragmatics ay mula sa salitang Grego na pragma, na nangangahulugan gawain o aksyon. Intelekwal na kalagayan ng decoder, tagapakinig. Kalinawan ng encoder, tagapagsalita. Pagtatagpo ng interpretasyon ng encoder at decoder. 1. Paggamit ng wika sa iba't ibang hangarin o layunin. 1. Pagbati. Hi, paalam. 2. Pagbatid. Magluluto ako ng almusal. 3. Pag-utos. Kainin mo itong pandesal. 4. Pakiusap. Maaari bang makahingi ng mantikelya? 2. Pagbabago ng wika ayon sa pangangailangan ng tagapakinig o sitwasyon. Pagkikipag-usap ng matanda sa bata. Pagbibigay ng impormasyon sa di masyadong kilalang tagapakinig. Pagbabago sa pagsasalita sa loob ng klase at palaruan. 3. Pagsunod sa tuntunin ng usapan at pagkwekwento o naratibo. Pagbibigayan sa pagsasalita, paglalahad ng introduksyon sa usapan, pananatili sa paksa, pagsasaayos ng gamit ng wika kapag hindi naiintindihan, paano ginagamit ang verbal at di-verbal, paano ang gamit ng ekspresyon ng mukha at eye contact. Ang kakayahang pragmatic ay ang kakayahan ng isang tao na gamitin ang wika na ayon sa konteksto ng usapan. Ibig sabihin, naunawaan niya hindi lang ang literal na kahulugan ng mga salita, kundi pati ang tunay na intensyon o pahiwatig ng kausap. Mahalaga ito upang maging maayos at epektibo ang pakikipagkomunikasyon sa iba. Mga halimbawa ng kahulugan ng kakayahang pragmatic. Ang ingay mo naman, maaring ibig sabihin ay gusto na nagsasalita na tumahimik ang kausap. Ang init pahiwatig na gusto niyang buksan ang ventilador o aircon. Kahalagahan ng kakayahang pragmatic. Una na rito ay nagpapabisa ng komunikasyon. Nakakatulong ito upang maipahayag ng malinaw at maayos ang mensahe ayon sa sitwasyon. Pangalawa, nakakaiwas sa hindi pagkakaintindihan. Natutulungan tayong pumili ng tamang salita at tono bawat pagkakataon. Nagpapakita ng respeto sa kausap. Isinasaalang-alang nito ang damdamin at katayuan sa kausap. Sa ganitong paraan, nagiging magalang at maayos ang daloy ng usapan. Pang-apat, mahalaga sa pang-araw-araw na sitwasyon. Ginagamit natin ito sa bahay, paaralan at sa pakikipag-ugnayan online. Sa pamamagitan nito, naipapahayag natin ang ating saloobin sa paraang naunawaan ng iba. Pang-lima, nakakatulong sa mas malalim na ugnayan. Ang tamang paggamit ng wika ayon sa konteksto ay nagpapalakas ng tiwala at koneksyon sa iba. Nagiging mas epektibo ang pakikipagkaibigan, pagtutulungan at samahan. Susunod ay ang dalawang uri ng komunikasyon. Ang verbal na komunikasyon ay ang uring komunikasyong gumagamit ng salita sa anyong pasalita at pasulat man. Nagagawa ang paraang oral sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kaanak, kaibigan at kakilala, pakikipag-ugnayan sa kaklase at paglahok sa mga usapan sa komperensya at seminar. Pasulat naman itong nagpapadaloy sa mga sulatin sa klase, paglikha ng blog post, pagbuo ng manifesto at bukas na liham at iba pa. Isa pang uri ng komunikasyon ang di-verbal na komunikasyon. Ayon sa mga pag-aaral, lubhang napakalaking elementong di-verbal sa pakikipag-usap sa mga taong napapaloob sa sariling kultura. Sa katunayan,
tinatayang 70% sa isang karaniwang konversasyon ang binubuong di-verbal na elemento. Sa kabuuan, ang kakayahang pragmatic ay isang mahalagang aspeto ng epektibong pakikipag-ugnayan. Pinapakita nito na hindi sapat ang paggamit ng tamang gramatika at bokabularyo, kundi kailangan maunawaan din natin ang kahulugan at layunin ng ating sinasabi batay sa konteksto, lugar, oras at kausap. Sa pamamagitan ng kakayahang pragmatic, nagiging mas angkop, magalang at malinaw ang ating pakikipag-ugnayan sa iba. Ito ay susi upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at pananatili ng maayos na relasyon sa lipunan.